Nagdiwang po ng kapiyastahan ng barangay neto. Ang nakakalungkot ay ito. Sa halip na sa Diyos po ang papuri, pasasalamat, pagkilala, pagsamba, sa iba ho napunta. Yan. Sa iba ho napunta. Bakit ho sa iba napunta? Kasi si San Isidro ay kinikilala nilang siya yung nagbibigay ng biyaya, masaganang ani. Di ba yung lugar nito, pinaikutan ng bukid. Yan. Ngayon, medyo may mga building-building na dyan. Dati daw, talagang ang lawak ng lugar nito. No? At ang daming mga pananim. Yan. Kinikilala po nila yon na siya yung nagbibigay ng kasaganaan. Nakakalungkot sa kabilang banda kasi kapag hindi ho nanggagaling ang ating kaalaman o ang kaalaman ng isang tao sa salita ng ating Panginoon ay kung saan-saan napupunta yung pasasalamat, yung pagpupuri ba, yung pagkilala, yung pagpaparangal, kung saan-saan napupunta, hindi ho sa tunay na nagbigay talaga ng buhay. Nakakalungkot yun. Una-una, ang nalulungkot dito si Lord. Bakit po? Bakit kaya? Kasi sa Kanya nang galing ang lahat ng bagay. Tama po? Nilikha niya ang lahat ng bagay, ang sabi ng salita niya. Isang salita niya lang ay nagkaroon ng mga puno. Halos lahat ng may lupa ay nagkaroon ng puno. Nagkaroon ng ibon. Sari-saring mga uri ng ibon. Gumagapang lumilipad. Mga isda. Kalawakan at iba pa. Isang salita niya lang. Mga pananim na nagbubunga. Isang salita niya lang, ang sabi ng kanyang salita. Ang nakakalungkot dito ay dahil ang kaalaman ng tao, ang pagkilala, ay hindi galing sa Biblia, kung ito halimbawa lang ay hindi ka kinikilala bilang magulang. Kapag may pera kung sino-sino yung niregaluhan niya, binibigyan niya, nilalapitan niya, ikaw na isang magulang na ikaw ang naghirap sa kanya, dinala mo siya ng 9 na buwan sa iyong sinapupunan, ay hindi ka nilalapitan, hindi ka kinikilala, ano ang pakiramdam mo? Hello? Sakit, di po ba? Masakit o hindi? Tulog na yata kayo, wala kayo kumikibo. May kausap kaya ako dito. Masakit yun. Umiiyak. Parang wala lang sa mukha mo, pero ang loob mo talaga namang sama-sama ng loob. Ganon yun. No? Ano kaya sa palagay nyo, yung lahat ng mga Kristiyano, no? O yung mga GIL sa San Isidro, lahat ng mga Kristiyano sa San Isidro ay magkaisa. Ministeran natin yung mga promotor sa yung mga promotor na sa pag-associate ng piyesta neto. Mayroon pa bang tatangkilik? Mayroon pa bang magaganap na piyesta sa susunod?
Kung isa-isa ho natin silang ministeran, tututukan. Palagay nyo, ang pinagpapasalamat po natin sa Lord ay wala na tayo doon. Amen? Kaya tingnan nyo po, kapag may piyestang ganito, anong mayroon? Siyempre, handaan. Kanino nilang inialay? Bilang pasasalamat kay San Isidro. O, di ba? Anong mayroon pagkatapos? Anong mayroon? Inuman. O, di ba? May inuman. Di ba wala yun? At kapag hindi nakakaintindihan, kapag lasing na, anong mayroon susunod? Away. Kapag nagkakasakitan, yan na. Kung saan napupunta, may napupunta sa ospital, may napupunta sa simeteryo. Yung relasyon na maayos, maganda, napunta sa labuan. Bunga ng maling pagkilala. Yan napaka-importante po nito sa buhay po natin. Amen? Amen? Yan. Napaka-importante po ng salita ng ating Panginoon. Okay, tayo po'y manalangin. Pag-pray po muna natin ang ating bansa at ang ating barangay. Lord, maraming salamat. Salamat sa umaga ito. Yataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Ipagpatawad mo ang lahat ng mga beliefs na mayroon sa bansang ito na hindi sa inyo. Na ang totoo niyan ay napakalayo ng puso ng mga Pilipino sa inyo, Panginoon. Ang akala nila ay sila po'y nakakalapit sa inyo, pero ang totoo ay hindi. Patawad po. Pagpatawad mo, gayon din ang korupsyon sa nangyayari sa aming bansa. At iba pa, Panginoon, pagkos, pagharian mo ang bawat sulok ng bansang ito, bawat tahanan, bawat puso ng mga Pilipino, bawat sa nanungkulan sa bansang ito, Panginoong Diyos, sa aming pamalaan, pagharian niyo po. Lord, maraming salamat po. At ang barangay nito, inihingi rin po namin ng tawad. Kami po'y namamagitan sa barangay nito, sa inyo, Panginoon. Maaari kayo po'y nasasaktan dahil sa mga ginagawa ng mga tao sa lugar nito. Dahil sa halip na kayo ang pasalamatan, sambahin, at ibigay sa iyo ang kapurihan dahil nanggagaling sa inyo ang aming buhay at ang lahat ng mga bagay na mayroon kami nanggagaling sa inyo ay napupunta lamang sa isang bagay na hindi mo naman iniutos na gawin yon. Patawad po, Panginoon. Sino man ang mga promotor nito, Lord, patawad po. Patawarin po ninyo sila. Bagkos, dalangin namin na ang iyong salita ay lumaganap at malaman at maintindihan ng mga taong ito ang iyong mga kautusan. At salamat din, Panginoon, ini-invite po namin kayo, sumahang ito, na malaya po kayo mag-minister sa buhay po ng bawat isa na narito. At nasa inyo po ang pagpapasya at alam po namin napakasagana ng iyong biyaya at walang anumang mahirap sa iyo, Panginoon. Malaya po kayo mag-minister sa kanila. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palapakan minsan pa ang Panginoon? Ayan. Pag-usapan po natin sa bahang ito ang tungkol po sa, ayan, discover the kingdom of God. Okay, tingnan po natin yung Luke chapter 16. At isa-isa po natin basahin. Mag-start po tayo sa verse 19. Verse 19. Mag-start po tayo sa verse 19. Ayan. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? May mayamang tao na nagsusuot ng mamahaling damit at kumakain ng sagana araw-araw. Isang pulubi namang nangangalang Lazaro ang nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Marami siyang sugat sa katawan. Verse 20.
Verse 20 muna. Ayun, yun na pala, sorry. Okay, verse 21. Okay, masaya siyang makakain mula sa mga nahulog sa hapag ng mayaman, kahit ang mga aso ay lumalapit at didilaan ng kanyang mga sugat. Verse 22, namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Verse 23, sa gitna ng pagdurusa niya sa Hades, tumingala siya at nakita niya sa kalayuan si Abraham at si Lazaro sa kandungan ni Abraham. Kaya pasigaw niyang sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy nito. 25. Ayan, hintay-hintay lang tayo na traffic. Okay. Yung tagpong ito, mga kapatid, ay madalas pinag-uusapan ito sa funeral service. Ito yung mga talatang ito, no, para sa mga tao na ito mangyayari sa hinaharap. Okay. Para sa kaalaman po natin, ang salaysay nito sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31, ito ay isang pinakita ni Jesus dito yung mangyayari sa hinaharap. Yung pagkatapos ng buhay ng tao, ito yung mangyayari sa pagkatapos o sa hinaharap. Yan. Okay. Ngayon, yung dalawang buhay nito, mapapansin nyo, yung buhay nito ay may naghihirap, pero nakakasakit, pero nahihirapan. At mayroon namang isang saganang-sagana sa lahat ng bagay. Ang gaganda ng kanyang kasuotan, siyempre mayaman. Di po ba? Pag mayaman, susuot ka ba naman ng hindi signature? At saganang-sagana sa lahat ng bagay o sa pagkain. Talagang nagpakasasa siya. Okay. Ang katotohanan, mga kapatid, ay pagkatapos po ay ito nangyari. Ito po yung realidad ng buhay ho natin. Pagkatapos po nito, ay mayroon pong pangyayari sa kabilang buhay na sila po ay naghihiwalay. Yung mayaman, sabi po ng salita ng Diyos, si Lazaro pala ay pinangalanan ng ating Panginoon yung mahirap na si Lazaro. Sabi po dito, si Lazaro, pagkatapos niya, sa kabila ng kanyang pamumuhay na may mga sugat-sugat, wala halos walang makain, walang matirahan, si Lazaro ay halos na doon po siya sa lugar ng isang mayaman na parang nagmamakaawa na baka sakaling matapunan man lang ng kung anong pagkain na gustong itapon sa kanya o ibigay sa kanya ng mayaman. At syempre, yung pinakamatalik niyang kaibigan, dahil sa kanyang kalalagayan, ay ang aso. Ngayon, ang mga bagay nito, pinapakita po sa kwentong ito na ang mga bagay na nandito po ay pangsamantala. Mayaman ka man, mahirap, pangsamantala lang. Nagpakasasa ka man, sa kabilang banda may mga taong talagang naghihirap, talagang nahihirapan sa buhay. Dahil sa kanyang kalalagayan, sakit, siguro karamdaman, at iba pa, may mga hangganan. Sabi nga po natin lahat may hangganan.
Sa kabilang banda, may mga nagpakasasa yung isang mayaman. Talagang masarap. Tatandaan nyo lagi hindi yung masama ang maging mayaman. Hindi dahil mayaman ang taong ito napunta sa impyerno. At hindi dahil si Lazaro ay mahirap at maraming sakit at walang halos matirahan ay napunta sa langit. Hindi yung ito isang bagay na naging dahilan para mapunta sa langit si Lazaro dahil mahirap siya. Hindi po. At hindi rin ito yung dahilan kung bakit ang mayaman ay napunta sa impyerno o sa lugar ng pagdurusa dahil siya ay mayaman. Hindi rin po. Ano ang dahilan? Mamaya malalaman natin. Ngayon, ang nangyari po sa mayaman ay si Lazaro, nung siya po ay namatay, ginawa siya ng mga alin. Sinundo siya ng mga anghel. Akalain mo, sinundo siya ng mga anghel? Isang tao na halos walang nagmamahal, hirap na hirap sa buhay. Halos walang makain. Sa kabilang banda, sa kanyang pag-amatay, sinundo siya ng mga anghel. Wow! May taga-sundo pa. Kayo po, sa palagay nyo, isang araw, kukunin tayo ni Lord. Sinong gustong susundo sa inyo? Ay mga pangalan ng funeral dyan sa tabi-tabi. Nakakatuwa, no? Ano kaya mayroon si Lazaro? Bakit gano'n siya ka-espesyal? At dinala siya doon sa isang lugar na kung saan inaaliw na siya doon. Yan. Samantala, yung mayaman ay dinala naman siya sa isang lugar na kung saan nagsimula na siyang maghirap. Namatay yung mayaman, sabi ng salita ng Diyos, at inilibing. Tama? Inilibing siya. Pagkatapos siya, ayan na pala. Ayan, basahin ho natin. Sana ho tayo nagtapos. 24, no? Tama ba? Sana ho ba tayo? Sige, verse 25, basahin po natin. Ngunit sumagot si Abraham, anak, ito yung may mga na siya. Nakita niya kasi si Lazaro na sa piling ni Abraham ay masaya. Inaaliw siya doon. Aba, kakaiba yung kanyang kinalalagyan samantala ako nandito. Anong mayroon? Ayan. Okay, basahin po natin. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Ayan. Kasi pinag-uusapan niya, nung nakita niya si Lazaro na, ang sarap ng buhay niya doon Kasama niya pa siya mga Abraham. Ang saya-saya doon, ang ganda-ganda. Ano ang sabi niya? Pwede bang utusan si Lazaro? Pwede mo bang utusan si Lazaro kasi nagsimula na po siyang paghirap. Yan. Ay, nagsimula na siyang nagdusa. At kahit saglit man lang, ay makatikim siya o makarana siya ng yung kaginhawaan. Pero hindi siya pinayagan. Verse 26, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta diyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito. Ayan, wala na talagang alisan. Verse 27, ngunit sinasabi ng mayaman, ito yung kanyang request. Pangalawang request niya to. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. At, verse 28, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y
bigyang babala nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Yun ang kanilang pakinggan. Tingnan po natin ang last, yung verse 30 hanggang 31. Ayun. Mamaya uli. Talagang pinagdidiinan po ng mayaman. Sabi niya, pwede ba nga mga Abraham, ano yung unang kahilingan niya? Mayroon siyang unang hiningi. Yung si Lazaro daw po ay gusto niyang kumuha ng tubig para kahit papaano, man lang siya, makatikim ng ginhawa. Pero hindi siya pinagbigyan. Pangalawa, anong pangalawa yung request? Papuntahin si Lazaro na naman. Talagang yung mayaman talaga, no? Yung mga taong hindi naturuan papaano gumalang at rumispeto sa kapwa niya tao, ay dala-dala niya yung kayabangan nun sa kabilang buhay. At ngayon, sabi po dito, ay siya daw po ay nag-request na papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang mga kapatid, sapagkat meron siyang 5 kapatid. At ano yung gusto niya mangyari? Anong gusto mangyari ng mayaman? Parang gusto niya magpastor agad si Lazaro eh. Bumaba si Lazaro at magpastor at pangaralan yung 5 niyang kapatid. At sabihin na totoo yung kabilang buhay, ang kapatid niyo na namatay, nandoon ngayon naghihirap. Kaya ako'y pinadala dito para kayo ay magpakabuti na, magpakabait na, i-discover ninyo ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng salita niya. Makinig kayo, magbasa kayo nito, makipag-fellowship kayo para marami kayong maintindihan. Parang yan ang gusto niya mangyari. Pero tinanggihan. Ano sabi ni Abraham? Sapat na. Sapat na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Para bang sinasabi ni Abraham ngayon sa panahon natin ngayon, sapat na yung mga nangangaral dyan. Sapat na yung nagbahay-bahay. Sapat na yung mga nag-share ng salita ng Diyos. Sapat na yung napakinggan nila sa media. Sapat na yung mga sermon na napapakinggan nila sa mga nagsasalita patungkol sa kaharian ng Panginoon. Pero talagang pinagdidiinan niya. Napansin niyo po, sinabi niya pa dito, pansin niyo, sumagot ang mayaman. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, 1, 2, 3, go! Talagang hindi siya papayag. Sinabi na nga sa kanya sapat na yung mga sinulat ng mga propeta at ni Moises. Yun na yung magtuturo patungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi niya, hindi. Talagang kailangan mayroon talaga silang makakaharap. Sa palagay nyo, yung alam yung isang taong matagal nang binawian ng buhay nandiyan sa harapan mo nagsasalita. Mapapalagay ka? Mapapalagay ka kaya? I-entertain mo kaya siya? Okay ka lang? Na alam yung taong ito ay matagal nang nawala, nakilibing ka pa nga, tapos ito biglang lumitaw at nagsasalita. Hindi ho eh. Kaya wag tayo maniniwala, mga kapatid, tayo na mga Katoliko, na nanggaling sa pagiging Katoliko po, ay sineselebrate po natin yung araw ng patay daw po. Paano nagkaroon kayo ng araw yung patay, no? Na kapag araw na yon ay anong ginagawa karaniwan natin? Pupunta ng sementeryo, nagsisindi ng kandila, naglilinis ng kung ano-anong mga, di ba? Nagluluto yung iba ng pagkain at mag-ilalagay dyan sa isang gilid
At sinasabi natin, dadalaw mamaya ang lulo nyo. Kakainin niya yung paborito niya, yung maghihain. Sa Bible po, hindi pinayagan. Hello? Hindi pinayagan si Lazaro na bumaba para mangaral. Pero tayo na mga Katoliko, tayo na nanggaling sa pagiging Katoliko, patuloy pa rin nating sineselebrate yung mga bagay nito na wala namang katuturan. Nagpapagod ka lang. Para bang sinasabi mo na, naniniwala pa rin ako. At naniniwala rin ako sa Bible. At naniniwala pa rin ako doon sa traditional nating natutunan o tinuro. Hindi po. Kapag ikaw ay naniniwala na sinasabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Amen po? Wala nang iba. Kaya wag po kayo tawag dito, magsiselebrate sa araw na yon. Kapag araw po nagpatay, ay may ganito, ganyan. Wag po. At hindi rin naman masama na pumunta kayo sa sementeryo kung saan nalibing ang inyong mga masabuhay para dalawin. Hindi naman ho masama yon. Para alalahanin siya, lalo pa may mga kausap kayo, mga kakilala o kamag-anak o mga kaibigan o kayo ay magkapamilya, mag-usap-usap kayo doon, mag-usapan ninyo pag-ibig ng Diyos, paano paghahandaan yung kabilang buhay, pagkatapos ng buhay nito, yan. Di masama yon. Ang masama ay maghahanda. At sasabihin ho natin may dadalaw mamaya. Tako, medyo wala na ako sa Bible. Tingnan niyo po yung mayaman. Ay talagang pinagdidiinan niya. Gusto niya kapag may nagsasalita pa rin, o kapag si Lazaro na po ay nagsasalita sa harapan ng kanyang mga kapatid, ang kanya daw po mga kapatid ay magsisisi at tatalikdan ang kanyang mga kasalanan. Diyo, wala nang pinapayagan. Kaya sa Bible po, kung sino po yung nangangaral ng salita ng ating Panginoon, maaring ikaw, isa ka sa mga instrumento ng Diyos para mangaral ng salita ng ating Panginoon, sapat na ho yun. Wala nang anghel, wala nang patay na bababa dito para mangaral ng Ebanghelyo ng salita ng ating Panginoon. Amen po? So ngayon, titingnan po natin yung dalawang aspetong ito. Ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan ito, yung buhay po natin, ay pangsamantala lamang. Sabihin po natin lahat, pangsamantala lamang. Yung hirap nating dinadanas ay pangsamantala lamang. Ang sarap na tiyatamasa ng mga mayayaman ay pangsamantala din. At pagkatapos ng buhay, yun po ang totoong buhay sa hinaharap pagkatapos. Yun po ang dapat nating paghandaan. Kaya isa sa mga pamamaraan po natin bilang mga Kristiyano para ma-discover po natin yung kaharian ng ating Panginoon at mapaghandaan ito. Magsimula po tayo dito. Magsimula kang makinig, pagsimula kang basahin ang kanyang mga salita, pagsimula kang sumama sa mga Kristiyanong pagtitipon para unti-unti ay mabuksan ka sa mga bagay na espiritual. Alam niyo ang salita po ng ating Panginoon, misteryoso na bagay, hindi po niya inilihim sa mga tao. Amen po ba? Hindi niya inilihim sa mga tao yung mga bagay nito. Para hindi po natin mapaghandaan at hindi po natin malaman ang mga bagay sa hinaharap. At hindi po natin malaman at hindi po natin maintindihan yung mga bagay na mayroon ang Diyos at kung sino siya. Hindi niya ito inilihim. Bagkus, sinabi niya pa nga sa kanyang salita, sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo araw at gabi, upang masunod mo ang lahat na nakasulat dito
Sa gayon, sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. At sa awit 119, yung buong chapter na yon, yung awit 119, patungkol po yan sa kanyang mga salita. Yung tukoy doon. Tayo na lang may problema eh. Hello? Ang mga tao na lang po ang may problema. Kung bakit natin hindi na didiscover yung mga bagay ng Diyos. Dahil hindi natin didiscover. Tama? Sino po sa inyo nakaranas na ng ng ginto, magmina? Sino po? Yan, mayroon pong isang kamay na nakataas. Alam niyo, kapag nakuha niyo yung kapiranggot na ginto, yung kapirasong ginto na yon, napakahirap buwis buhay. Kailangan mong maghukay. Talagang kailangan mong nasa ilalim mo ng lupa yan eh. Kailangan mong maghukay. Yan. Kapag yung mga lupa na yun na nahukay mo, sa ilalim ng lupa, kailangan mo pang salain ng maraming bisis hanggang sa makita mo yung kapiraso na yon na ginto. At para madagdagan, kailangan mo pang humukay. Paglaan ka ng maraming oras. Para lang yung bilao, alam niyo yung bilao, ilalagay po dyan yung maraming lupa at unti-unti mong liligligin sa pamagitan ng pagdaloy ng tubig hanggang sa makakita ko ulit ng ilang piraso. Ang salita po ng Diyos ay hindi katulad ng ginto na kailangan maghirap ka. Nandito na. Basahin na lang ng tao. Makinig ka na lang sa mga Bible study. Makinig ka na lang. Basahin ang kanyang salita. At ang ating Panginoon po ay unti-unting magpapakilala sa iyo, sa atin, sa mas malalim na paraan sa pamagitan nito. Kung tayo ba na yung nangaligaw ng mga panahon na yon, dahil yun sa hindi natin pakikinig ng kanyang salita at ang tao ang ating pinakinggan. Tama o tama? Nakinig tayo sa aral ng mga tao na hindi nagagaling ho dito. Kaya totoong nangaligaw tayo. Nakakala natin sa Diyos to. Pero totoo, hindi pala. Niligaw lang tayo. Ngayon, punta po tayo doon sa ano ang buhay ng mayaman. Bakit napunta ang mayaman sa lugar ng Hades o lugar ng pagdurusa? Galit ba ang Diyos sa mayaman? Bakit napunta siya roon? Sino pong mayaman dito, taas ang kamay? Wala nang tataas ng kamay. Lahat ng mahirap. Hindi ho. Hindi ho masama ang maging mayaman. Sabi nga po natin, hindi ho masama ang maging mayaman. Hindi masama ang maging mayaman. Kung naging mayaman mang isang tao dahil sa kanyang pagsisikap, masipag, disiplinado, masinop, yumaman ka, hindi ho masama yun. Tama lang na ang lahat ng mga paghihirap mo ay tamasain mo naman. Tama? Tama o tama? Siyempre nagsikap ka eh. Nagsipag ka. Naging disiplinado ka. Hindi ka bili ng bili. Hindi yung araw-araw may dumarating na parcel. Nakarelate kayo, no? Kaya yung tubo, napunta na lang sa... Kaya kaipon. Yung tubo ay lalong pinaunlad, dinagdag doon sa puhunan. Kaya lalong yumabong ang kanyang negosyo. Hindi mo masama yun. Alam niyo kung anong masama? Bakit ang mayaman ay napunta sa lugar ng pagdurusa? Dahil sa kanyang kapabayaan.
Sabi nga po natin, kapabayaan. Minsan pa, kapabayaan. Yan. Yung mga tipong inakala niya, yung kinalalagyan ng mayaman, sabi po ng kanyang salita ay, siguro narinig niya na ito nung buhay pa siya, kwento lang yan. Hindi yan totoo. Makatang-isip lang yan. Pero ito na ang realidad. Na pagkatapos niya po dito, eto, nagulat siya. Totoo pala. Totoo nga pala na mayroon talagang impyerno, mayroon talagang lugar ng pagdurusa. Anong gagawin ko? Napagtanto niya nang wala ng alisan, permanente na siya roon. Nag-request na lang siya ng dalawang bagay. Kapabayaan. Alam niyo, maraming mga tao ngayon, mga mayayaman. Maniwala kayo. Sila nga yung mga nag-donate ng kung ilang milyon yung mga gusali na nandito sa IFL. Sila yung mga mayayamang Kristiyano. Pero, balansi ang buhay. Sabi nga po natin, balansi ang buhay. Naghahanap buhay, may negosyo, pero may panahon sa mga bagay para sa Diyos. May panahon para sa pamilya. May panahon para sa salita ng Diyos. Maraming mga mayayaman. Ngayon, linggo ngayon, marami sa kanila nag-church. Isa nga, ngayon, kailan lang nagkaroon ng PWD camp. Nagsimula nung Thursday, Friday, Saturday. Medyo may kaya ang buhay, pero andun sila para makipag-fellowship sa mga kapatid natin na paspalad. Balanse ang buhay. Natandaan nyo ito mga kapatid. Ang totoong buhay ay wala po sa malaking yaman. Maganda kung malaki ang mayaman ka. Marami kang pera, maganda po yun. Pero kung pag wala kang wisdom nang gagaling sa Diyos at wala kang takot sa Panginoon, baka kung saan lang ito mapunta at baka lalo lang mapariwara ang iyong buhay dahil kaya mo nang bilhin at gawin ang mga bagay na maibigan mo. Tama o tama? Kaya maganda yung mayroon kang mga bagay na material sa buhay, sa mundong ito, pero may takot ka sa Diyos. Mayroon kang relasyon sa Panginoon. Kaya mong ibalansi ang mga bagay-bagay, spiritual, material o physical, kaya mong ibalansi. May panahon ka para sa Diyos. May panahon ka para sa iyong negosyo. May panahon ka para sa iyong pamilya. May panahon ka para ipaglingkod mo sa Diyos ang iyong buhay at ang mga bagay na meron ka. Ang problema ngayon ay hindi o balanse. Sabi nga ng kausap namin na isa sa may anak na PWD na call center yata tawag doon, talagang grabe ang pagod. Matutulog ka na lang, trabaho pa rin ang iniisip. Ganyan ang nangyayari sa Japan ngayon. Minsan, bigla na natutumba ang mga tao. Kung saan naabutan ng antok, ng pagod, doon na lang sumusobsob sa mga kalye-kalye, sa mga gilid-gilid. Sa sobrang pagod. Mga kapatid, kapag ang buhay mo ay hindi balanse, ito ang mangyayari. Wala kang panahon sa Diyos. Binabaliwala mo yung mga Bible study, yung pakikinig ng kanyang salita, yung araw ng linggo, nasaan ka? Nasaan ang iba? O nag-abroad na kaya? Di o balanse, mga kapatid, ibalanse po natin ang buhay natin. Dahil ang totoong buhay, ang totoong kaligayahan, kapayapaan ay nasa Panginoon.
Alam nyo, napakasarap gamitin ang kayamanan ng mundong ito kapag mayroon kang wisdom na gagaling sa Lord. Kaya alam mo saan ito mapupunta. Saan mo dapat gagamitin ito. Saan ka dapat mag-i-enjoy dito. Tama? Hello? Tama o tama? Saan mo dapat gagamitin mo? Kasi mayroon kang wisdom eh. Alam niyo po kilala si Yoyoy Villamin, no? Hindi niyo pa siguro narinig yung kanyang testimony. Bilyon ang natalo sa sugal. Opo, narinig ko yun. Kala ng mga tao parang wala lang kasi nagpapatawa. Pero sa loob-loob niya, durog na durog, basag na basag. At nakapag-isip na siya ng isang bagay na hindi maganda. Bilyon ho, sinabi niya yon ang kanyang tinalo sa sugal. Pero yung bilyon na yon, kung mayroon kang wisdom na gagaling sa Lord, ang dami mo pupunta, ang dami paggagamitan nito sa mga magandang bagay. Tama o tama? Ang dami. Grabe. Pero dahil wala kang wisdom na gagaling sa Diyos, wala kang takot, kala mo siguro hindi ka maubusan ng pera. O, yun. Maraming ganyan, tahimik lang, pero may nangyayaring hindi maganda sa loob. Kaya kung mayroon man po sa atin dito na nalulung sa mga bagay na yan, para sabihin ko sa iyo, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo sa sugal dahil mayroong mayroong nakatutok sa'yo. Pananalunin ka sa una, pangalawa, pangatlo. Susunod yan. Dire-diretso na yan. Dahil yung pag-isip mo, yung puso mo, kailangan makabawi. Pag naubos na, anong gagawin mo? Anong gagawin? Pag naubos, pera mo. Magbinta ng ari-arian. Ano pang susunod? Mangutang. Tama? Pangatlo, anong susunod? Magnakaw. Sunod-sunod na yan. Para lang makabawi, pero hindi ka na makakabawi. Mga kapatid, mayroong nakatutok sa'yo, maniwala ka. Hindi yun magpapatalo yun, wise mga yun. Bawat isa na sumasali ho dito, may nakatutok sa'yo. May nakamonitor sa'yo para hindi mo sila matatalo. Sa una, pangalawa, tatlo, yan. Tuwang-tuwa ka naman. Pero maniwala ka sa hindi. Susunod yan. Dilimasin. Popolmosin. Lahat. Yan ang dahilan kung bakit yung mayaman ay napunta sa lugar ng Hades. Dahil hindi niya binalansi ang buhay. Nakinig? Siguro siya, siguro mayroon nagpalaala sa kanya kahit papaano, pero hindi niya sineryoso. Tama? Hindi niya sineryoso yung mga bagay na espiritual. Para yun sana ay mapaghandaan niya ang kabilang buhay pagkatapos ng buhay niya dito. Pero hindi eh. Pakisabi mo nga sa yung katabi, dapat sineseryoso mo yung mga bagay ng Diyos. Ang iba sa inyo, nagsasalita ng walang kausap. Sabihin po natin lahat, dapat siniseryoso mo ang pagkikristyano mo. Hindi yung patay sindig, hindi yung kung kailan mo lang maisipan. Ay pupunta ka ng Bible study, pupunta ka ng church, pupunta ka ng dapat siniseryoso mo. Kasi nga dapat binabalansin mo ang buhay. Kapag hindi balansi ang buhay, may isang bagay dito na nakakaligtaan mo na siyang pinakamahalaga. Yung mga bagay na spiritual. Amen o amen?
Si Lazaro, punta naman tayo kay Lazaro. Bakit si Lazaro napunta sa langit? Palagay mo, lahat ba ng mga mahirap at may mga karamdaman tulad ni Lazaro ay pupunta ng langit? Hello? Bakit pinunta siya sa langit? Sinundo pa siya ng mga anghel eh. Palagay nyo. Ang sagot ay, hindi lahat ng mga mahirap. Hindi lahat ng kapuspalad mapupunta sa langit. Maaring may nakita si Jesus sa buhay ng taong ito na siguro kahit na siya ay nahihirapan, wala siyang makain, tadtad siya ng sugat, nahihirapan sa buhay, pero yung kanyang siguro pananampalataya, yung panalangin niya sa loob niya, hindi nawawala. Tama? Hello? Hindi nawawala yung kanyang devotion sa Lord. Kaya yung iba niniwala ko, tahimik lang yung iba, pero may prayer yan sa loob eh. Tumatawag yan sa Diyos. Madaling araw, pag nagising yan, tumatawag yan sa Lord. Tama? Hindi mo man, maaaring iba, hindi mo nakikita na talagang active sa church, sa mga Bible study, sa gawain ng Panginoon, pero ang loob niyan, hindi natin nakikita, pero si Lord ang nakakita, maaaring tumatawag sa Diyos yan. Lumalapit kay Lord yan. Kaya ang Panginoon lang nakakaalam at nakakita ng ating panloob na buhay. Pero kung nakikita nga ng Diyos ang panloob mong buhay at hindi ka naman umaakto at umahakbang tungo sa kanyang pagsunod, parang may problema. Amen po? Mga kapatid, may hangganan ng mga bagay sa mundong ito. At ang higit natin pagkahandaan yung kabilang buhay kasi seryoso po ito. Yung mayaman, tinan nyo, nagulat po siya. Nasurpresa siya, mayroon palang ganito. Totoo pala. Kaso lang wala na eh. Di na siya makaalis. Kaya yung mga bagay na sa buhay nito ay napaka-importante ng patuloy nating didiscover ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Patuloy mong inahanap. Patuloy mong didiscover sa pamagitan ng kanyang salita. Sa patuloy mong pagbabasa ng kanyang salita. Pag-aaral. Para makilala mo ng lubusan si Jesus sa iyong buhay. Para mapaghandaan mo ang kabilang buhay. Kaya kapag tayo po'y nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay ito pong tatandaan natin. Mayroong 4 na tanong doon sa binabasa mong verse. O halimbawa, dito na lang, sa chapter 16, verse 19 hanggang 31. Bigyan natin ng 4 na tanong. Ano ang itinuturo na mga talatang ito sa akin? Ano ang mga itinuturo? Ano yung pinapalaala? Pangalawang tanong. Ano yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos na hindi ko dapat gawin? Ano yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos na hindi ko dapat gawin? Pangatlo, ano yung itinuturo nito sa akin na dapat kong gawin? Yun po yung ilang sa mga katanungan kapag nababasa niyo po yun. Yan. At ang sagot ay sa inyo na rin. Ano ang tinuturo nito sa akin? Ano pinapalaala nito? Ano ang pwedeng mangyari kapag kinaligtaan ko yung mga bagay na iniutos sa akin? Ano yung magiging bunga nito sa akin? Yan. Pagbubulay-bulay po yun. Amen po? Hello?
Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, kung ilang verse man yan, ay may mga 4 na katanungan lagi dyan. Yan ay pagbulay-bulay po natin. Tatanda po natin, bago tayo magwakas, seryoso ang kabilang buhay. Yun po ang mananatili. Yung kabilang buhay, pagkatapos ng buhay po natin dito, yun po ang mananatili. Pagpakailan pa man. Yun po yung magiging destinasyon mo na pagkatapos ng buhay mo dito. At sa dalawang ito, sa dalawang lugar na naghihintay sa tao, isa dito ang iyong pinili. Hello? Sa dalawang lugar na naghihintay sa tao, isa dito ang iyong pinili. Kunyari, pinili ko yung hindi makakasama ang Diyos pagkatapos ng buhay ko dito. Ito lang gagawin nyo. Simple lang. Baliwalain mo to. Oo, i-ignore mo. Huwag ka magtiwala sa Lord. Oo, huwag ka sumimba. Huwag ka makipag-fellowship sa mga kapatiran. Gawin mo lang yung anong gusto mo. Kung anong sinasabi ng puso mo na masaya, okay to. Ayan, sigurado yan. Pero, sa sinumang ibig na piliin ang isang lugar na kung saan ay naghihintay sa atin o sa iyo na makasama ang Panginoon, ito naman ang gagawin natin. Piliin mo na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at magsimula kang isurrender ang iyong buhay sa Kanya. At pagkatapos po nito, magsimula kang humakbang sa pagsunod sa Kanya ng dire-diretso. Maaring mayroong pumigil, pero huwag ka dapat magpapapigil. Dapat dire-diretso lang. Kaya may mga pagsubok tayo sa buhay na dapat mong malampasan. Dire-diretso lang. Isang uri ng paghahanda yun sa kabilang buhay. Mga kapatid, seryoso. Hell is real. Heaven is real. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon para paghandaan pa ang kabilang buhay. Seryosuin mo ang pagiging Kristiyano mo. At ibahagi mo ito, ang mga natutunan mo sa mga taong hindi pa nakilala sa Kanya. Dahil seryoso ang lugar ng kapamakan sa mga taong hindi nagbabalik loob sa Kanya.